Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, Yun na lang ipapatanong yung mga 18 Marites. Sandali lang ho Ayan, game. Si Mike Defensor naman daw ho. of course, no, sinasabi ka namin yung NBI ay isang respetadong institusyon. Talaga naman. No, totoo naman. Hindi na. Kasi hindi pumabor sa gusto nyo. At kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila. Kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, indictment crime to eh. Wala namang kaso to mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, Basta na lang. Kung ako, uhugot ako ng isang tao, kunyari, yun namamali mo sa kalsada, Pstoy, halika. Sabi mo, testigo ka. At hindi kino-cross-examine ng NBI. Ayos na yon. Pag sinabi, pagkaganyan ang gusto nyo, kukuha ako ng tao, di ba? Kukuha ako ng tao, sabihin mo, yan dalawang yan, si Mike Defensor at si Topacio, may ginawang krimen niyang dalawa na yan. Pag hindi kinross-examine, yung kinuha kong witness-witnessan, kawawa tong dalawa kung base po doon sa kanilang sinasabi. Di ba? First time kong nakarinig ko, mga kababayan, sa mga ganitong tao. Na yung tipo bang kailangan rekta ng tawagin kung sino yung inireklamo. Hindi man lang tinitingnan kung ano ang pagkatao at credible ba itong mga magsasalita at nagbibintang ng mga tao na ito. First time ko ho, sa lawyer pa. Tapos, ano ba si Defensor dati? Congressman. Anak ng putik, ang babaw pala talaga. Ang baba pa talaga ng ano natin, no? Sa Pilipinas. dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoles case at saka yung... Pag tinuro pala kita, Defensor, na may ginawa kang kalokohan, okay lang sa'yo na hindi na alamin kung sino ako. Wala, tinuro eh. Di kahit sino na lang po pwedeng magturo kahit sino-sino. Kasi kapag kayong nagturo, sasabihin, papatawag agad yung itinuro nila. Kawawa naman, mga boss. Di ba, Chai-Cher? Nandiyan na. Affiliate scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung boss. Naknamputa naman, para naman kayong walang mga alam. Bago magturo, may itinuturo. Di ba? Siyempre, yung nagtuturo, aalamin muna. Pag pasado, yung mga nagtuturo at may punto yung kanilang mga sinasabi, saka ipapatawag yung itinuturo. Kayo ayaw nyo na ipacheck yung 18 marites ninyo sa pamamagitan ng isa-isa na kakausapin. Ano kinatatakot ninyo? Diba? Ano kinatatakot nitong mga ito? Baka magkaiba-iba po kasi yung kanilang mga sinasabi. sabi ko yun ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Oo, ipapatawag. Putang ina. Mahirap po pala talagang mag-explain sa mga ganitong tao. Ipapatawag kapag yung mga sinasabi ng 18 marites ay may basihan talaga. Di ba? Di ba, boss? Pagka wala, magsasayang tayo ng oras ng presidente. Magsasayang tayo ng oras ng congressman. Sa nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung ang iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen dun? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen? Hindi pag-iimbestiga ang gagawin. Aalamin lang na. Sige, pag-iimbestiga.
Pero kayo nagsimula nito eh. Di ba? Hindi naman pwedeng kapag kayong, basta nagsimula, okay na kami. Kung ano sinabi namin, yun na yun. Hindi pwede yun. Kahit saan sulok ng bansa ho, kahit saan sulok ng mundo, hindi pwede yun, boss. No? Mga DDS lang ang mauuto nyo sa mga ganyan. Para imbestigahan ng NBI. Compare with your intelligence. Hindi po Nagalit na din si Sir Paulo, mahirap mag-explain sa mga taong bobo daw. ba ang proseso po ng investigasyon? Normally po, pag may nagreklamo, kinukuha mo muna yung facts. Lahat. Yes. Ng nagreklamo. Correct. After that, yung po mga inaakusahan yung susunod po ipapatawag. Correct. Dito po sa NBI. No? Correct. Would you agree na ito po yung preliminary step na gustong gawin ng NBI? So pagka ako pala nag-file sa korte, pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin muna ng piskal, sino ka ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nanggaling? Sino nag... Yes, oh! Anak ng puto naman, oh. Parang gusto mong dengguyin ng Pilipino, ah. Ako ho, mga kababayan, nagkaso. No? Ilan na ho. Ngayon, hanggang ngayon, merong gumaganang kaso. Meron kaming kinasuhan. Yung RAC, o yan. Di ba? With matching pangalan. Alamin yung background mo. Sino ka? Kasama doon sa affidavit na ipapasa ng lawyer mo at manunumpa ka sa piskal. Tatanong sino ka ba? Ganito ba? O ganito? Whatever. Aalamin kung may substansya ba yung ikakaso mo at may ibig sabihin ba yung ikakaso mo. Hindi sila basta-basta patawag natin yung nirereklamo nito. Kaya nga ho karamihan, di ba mga bossing, sa piskal pa lang. Naku kulang-kulang po ito. Kulang yung papeles ninyo po, kulang yung mga ebidensya nyo po. Balik na lang po kayo kapag kasapat na. Dahil ayaw pong makapamarwisyo ng ibang tao nang dahil lang doon sa mga gawa-gawang istorya. Yan ang sitwasyon nyo ngayon. Gawa-gawang mga istorya. Kaya natatakot kayo. Di ba? Sabi ni Don Pasis, patangahan na lang talaga mga lawyer, mga DDS. Grabe ko, sir. Tuloy ka. Popondo sa'yo. Hindi naman tatanong ng piskal yun eh. Di ba? Sa investigasyon niya eh. Ang imbestigahan niya yung krimen na sinasabi ko. Ngayon, batay dun sa krimen, yung Inaalam po yan lahat, mga boss. Inaalam po yan lahat. mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo. Sasalain po ng piskal yon bago po makapag-aksaya ng oras ng ibang tao. Ito Grabe. hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body, Shoutout daw kay Sir Danilo Espejo. 3 days nang absent sa'yo si Sir Danilo Espejo. Oo nga Shoutout kay Sir Danilo at kay Bobby Feliciano. yun ang mali. Kami na bigla may kasalanan. Nag-file ka sa Wala namang sinasabing ganun, sir. Alamin lang, no? Kung sino itong mga tao na ito. Kung ano ang pinaghuhugutan nila at baka mamaya itong mga sinasabi lang nila may mga financier lang. Yun lang. Di pag wala-wala. Rekta agad. piskal, nagreklamo ka. Sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang di ata tama. So, hindi po maniwala. Ano kinatatakot nitong mga ito? Sasagutin ko si John, from a legal standpoint. Ganito po yung sinasabi mong proseso, no? Ganito yung sinasabi mong proseso kasi. Paano mo? Sige nga, pakinggan namin. You file a complaint. Nag-allege ka ng mga krimen doon. Since that is an affidavit, meaning to say it is under oath, at nung isang araw pumunta rito yung notaryo at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo at humarap sa kanya yung 18 na mga nagsagawa ng affidavit. That entitles the affidavit to full faith and credit upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang po kontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun bang piskal o yung NBI? Hindi po. Yung binabanggit. Ikaw ang magdefensa, ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Sir, ano ba mga ebidensya nyo? Puro salita. Tapos yung mga salita pang nakikita natin at napapanood natin doon sa from maleta naging paper bag, naging expandable folder, naging folder. Anak ng tokwa naman.
Doon pa lang kasi, syempre ano akala mo diyan sa mga NBI hindi nanonood. No, hindi nakikita yung mga balita. Doon pa lang ho kasi mga kababayan, ligwak na sila, no? Halata na nagawa-gawa lang itong mga sinasabi nila. Ngayon, ano mo patutuloyin 'yan? Alamin muna namin lahat sa inyo kung ano pinaghuhugutan nito dahil nga kaya gusto ng NBI na paghiwa-hiwalayin dahil bali-balikuho, bali-baligod yung mga pinagsasasabi nila. Sabi, ito ay hindi totoo, ito kasinungalingan, ito, walang katotohanan nito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit, duly sworn before a notary public is entitled to Hindi, putang ina, sige, bakit natatakot kayong paghiwa-hiwalayin yung yung 18 Marines? Kung totoo yung sasabihin niyan, at kung talagang na-experience nila talaga yan, hindi matatakot yan, hindi kakabahan yan. Hindi sasabit yan. Di ba? Sabi ni Waldo Ace, alam na this, kaya walang maipanalong kaso. Uy, meron naman. hindi ko nga lang alam kung ano yung naipanalong kaso. Ang mga nakita ko, yung kila Alice Guo, ayun, kulong, habang buhay. Sino ba yung kasama? Yung isang maganda? Oh, pinag-ahagilap. Si ano pangalan nun? Nakalimutan ko eh. Yung mga ibang hawak niya, ayun, mga nakakulong din. full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Hindi, sandali lang. Ano yung Bopols? Nakikita mo na sa telebisyon, nakikita mo na yung mga interview, hindi ka panipaniwala, papaniwalaan mo. Ano yung DDS? Panggago yun, sir. Totoo lang. Totoo, di ba? Nakikita mo na sa TV, panigurado sila Melvin Matibag, na director ng NBI at yung mga ibang NBI dyan, nanonood sila nung mga interview at mga press conference ninyo. Kung nakikita mo, sali-saliwa na yung mga pinagsasasabi, paniwalaan muna natin. Alam mo na sa sarili mo bali-bali ko yung sinasabi. Paniwalaan mo muna. Ano yun? DDS? Gago lang? Patunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo yung complaint. Hindi po ganun yun. You're questioning the process, sir. Yes, the process kasi sinasabi nila, the NBI has plenary powers. Meron. Ngunit, not all the powers of government are not limitless. Kailangan germane to the purpose. Ano bang purpose nito? Merong 18 nag-execute ng affidavit may sinasabing krimen. You cannot go beyond that. To establish the identity, since this is a Hindi, sir, yun nga, ulitin ko sa iyo. Kaya ganyan yung NBI sa inyo. No? Sa umpisa pa lang, nakita, bali-baligod na yung mga kwento ninyo. sensational case, fine. Sila ba, are they who they say they are? Talaga bang naging Marines yan? Saan ba nakatira yan? Etc. etc. May asawa ba yan? Personal Huwag kayo maingay, nandyan na po si Madam Ting Ting Ortega. Shout out po sa inyo. circumstances. But beyond that, you have to take that affidavit on its face at ipatawag mo yung kabila. Yan na nga inumpisahan na! Nag-uumpisa na. Kaya lang, ayaw niyong sumunod sa kanila. Na isa-isahin at magkakahiwalay. Sabi ni Angel, Makinay, si Cassandra Ong, si Tebes at Kibuloy, lahat hindi na ipanalo. Yung kay Kibuloy at kay Tebes, hindi pa naman tapos yun, pero nakakulong yung dalawa. Yung kay Cassandra Leong, ang kahihinatnan niyan, parang Alice Guo lang din yan habang buhay na pagkakakulong. Kanina hindi masagot agad Hindi pa namin nakahuni Kong Mike kung ipatatawag nila o hindi. Pwede pa naman yun. Ang pinatawag mo yung nag-complaint. Sino pa yan? Ay, sorry partner. No. Go ahead. Ang sinabi ko kay Attorney Raimundo kanina, can you imagine, you go through a budget deliberations, tapos makikita tong ganito, na yung resources ng government ginagamit para sa ipag-imbestiga ng isang sinasabi niyong hindi namang krimen. Naman yan. Bakit pinagmumukha nilang mariin pag-iimbestiga yung ginagawa at ginagawang suspect yung mga 18 marites? Hindi, gusto kayong papaniwalain. Gustong papaniwalain yung mga mamamayang Pilipino na binabaliktad, na kapag kayo ang nagsusumbong
eh kayo ang iimbestiga. Yun yung gusto nilang ipamuka sa mamamayang Pilipino. Diyos ko, uy, putang ina, hindi nyo mapapaano. Pasensya na ho, nakakainit ng ulo eh. No? Eh, tingin ko naman, alas 10:37 na ho ng gabi dyan sa Pilipinas, tingin ko naman ho, tulog na yung mga bata, mga kababayan. Di ba? Hindi nyo na maano ang Pilipino sa ganyan na estilo ninyo. Hindi nyo na mapapaniwala. Kasi sabi na establishing the identities. Kung Isa-isa. Ba't ayaw nyo? imbestigahan ninyo ang krimen, ipatawag ninyo yung mga itinuturo sa affidavit. Yan, pwede yan. Di ba? But if you will be wasting the resources of government, yung mga tao, investigasyon, Anak ng puto, hayop naman si Defensor, si Boy Quarry. Ginagamit daw po ang resources ng government para imbestigahan daw ho, mga kababayan, yung mga nagsusumbong sa isinusumbong ng mga government official na magnanak. Ayop naman yung mga linyahan ni Boy Quarry. Napapainom ako sa inyo eh. report, lahat ng ginagawa, talagang hindi naman ata maganda. Tinanong ako kanina, yung kotse ba, sinurveillance na nga nila eh. Alam nila eh, pero ito yung masama. Kung interesado tayo sa korupsyon, Sabi ni Ma'am Annalyn andun, nakainom ka ba, Boss Mark? Inakailang mo, hindi, mapapaano ka dito sa mga ito? Makukulit ho ang mga bunbunan nitong mga ito? dapat doon tayo nakatutok. Huwag natin Mga kinakabahan na kasi ho, mga kababayan, dahil mukhang tututukan talaga yung kani-kanilang mga ginawang kabulastugan di umano. Lalo na nung panahon ng dating presidente. gamitin yung pondo ng gobyerno para sanggahan o protektahan yung mga na-involved sa korupsyon. Malayo na yun, paulit-ulit na, boss. Hindi mo mapapabili, ba't hindi mo mapapaniwala ang taong bayan dyan? DDS lang, pwede. So kung hindi kayo makikipagtulungan sa investigation, hanggat hindi pinapatawag yung mga inaakusahan ng mga former na sinasabing marine, Hindi, makipagtulungan kami sa investigasyon. Wala namang problema doon. Ang problema Ayaw nyo nga eh. Ayaw nyo nga paano, paharap isa-isa eh. O para malaman kung totoo yung sinasabi. Sabi ni Sir Edong, Boss Mark, ilang percent po yan? Ako hindi, tubig lang ho ito. Ano? Tubig lang, ayan. Tubig lang po yan, sparkling water lang po yan, mga bossing, no, na may flavor. Pero walang ka-sugar-sugar, walang kahit ano. Tuloy! lang, ang sinabing deputization ng ombudsman dito, establishment of their identities. Di ba? Yun ang mga sinabi. And if I may quote directly yung sinabi ng Sabina. Uy, ba't natahimik kayo? Sorry May nag-text. Baka sabi, sige, mag-uwi na kayo, baka pilitin kayo. Baka pilitin kayo na isa-isa yan, mayari tayo. Ito sabi niya, ang subject matter to provide relevant information on the investigation being conducted by this bureau in relation to the deputization to conduct background investigation and verification from the office of the ombudsman. Yun ang sinabi. Background investigation and verification. Yung sa GC ko po, meron pa po yung sabina na yan. You can see for yourselves. sorry, just to simplify, ang pagkakaintindi namin, ang ginagawa ng NBI, dine-check din nila yung credibility nga po kung nagsisinungaling ba. Sabi ni Sir Renato Gonzales, pakisabi kay Defensor Boss Mark, kailangan bawat isa kasama siya at abogado kailangan maimbestigahan. Yan na nga po yung sinasabi ko eh. Ipipilit lang ho nito, mga kababayan, kung ano yung kung ano yung gusto nila. May I answer that, partner? Go. That is not the job of the NBI at this point. Katulad nga ng sinabi ko, entitled to full faith and credit. Hayaan nilang sumagot yung kabila, tignan nila kung sino mas credible. That is the time. Hindi ngayon. Unilateral pa lang ito, isa pa lang titignan mo agad. Hindi po, that's not how it works, ang ating sistema. So do you think it's unfair? Not only unfair, it's very legally questionable. Number two, di ba ang ombudsman under our constitution is supposed to be an independent body? Independent! Kaya nga may sariling field investigation office yan. Bakit ipapasa mo sa isang
departamento, institusyon na nasa ilalim ng executive. The NBI is under the Department of Justice. Nawala na yung independence. Hindi pwede. If they want to get the background of these people, Wala lang ho ito. Ipipilit na lang ho ng ipipilit nitong mga ito, mga kababayan, kung ano yung gusto nila. dapat yung ombudsman, although nasa Ombudsman Act, they may request the assistance of any agency. Inaamin naman po natin yan. Nandun po yan sa batas. Ngunit, if you want to show your independence, lalo na ngayon na very crucial na dapat credible ang investigasyon dito, because this is an issue of transcendental importance to our people and our nation, dapat i-preserve mo yung iyong integrity, yung iyong independence. Huwag mo ipapasa sa iba yung trabaho mo. Siguro parang bigyan ng i-emplo dyan, no? Yung again, babalik ako yung Napoles case. Tigil na siguro ho natin to. Tigil na ho natin, mga kababayan. Paulit-ulit lang ho. No? Bukas na lang ho ulit. Sa ganap na maaga ho tayo bukas, ha? Alas 8 ng umaga tayo magbablog, mga boss chief, amo sir, no? Magsama-sama tayo. Sana may magandang may maganda namang maitapik, hindi itong mga ito. Wala, ipipilit na lang ho nila yung mga gusto nilang mangyari. Mga guilty sila, Boss Mark, kaya ayaw nilang paimbestigahan. Totoo. Grabe, bunganga ni Soxy Topacio. Sakit sa tenga. Hoy, sabi ni Sir Archie Beroya, Gag, bakit ayaw nyo sa NBI? Dahil ba sa yung director now ng NBI ay galing sa inyo noon at kilala na kayo, pati yung 18 Marines. Mukhang may gustong sabihin si NBI Director Melvin Matibag kung saan yung galing yung 8 Marines, di ba?